Ganito mag-vulcanize para matibay. Panoorin nyo po ang ating gagawin. Bali, ang butas nito ay malaki. Tornilyo po ang nakabutas, kaya nagupit tayo ng mga interior para isiksik natin dyan sa kanyang butas. Ganyan po ang ating gagawin. Ganyan para at least hindi siya mapasukan ng mga bato. Kasi pag napasukan siya ng mga bato, mabubutas din ulit ng tinapal natin na patch. Ito po, tingnan natin sa loob. Yan, nakita nyo po. Nandyan po ang ginupit nating interior ngayon. Gagrinderin natin yan. Pag nagrinder na natin yan, papantayin talaga siya natin. Ganyan po ang isa sa mga magandang diskarte. O nakita nyo po, putol-putol yung mga bakal niya. Kaya nga, yan, kinapa natin para makita natin at saka maramdaman na pantay talaga siya. Tapos i-trap plane pa natin ang pangkayod natin. Pag na-trap plane na natin, ang gagawin natin yan, lagyan natin ng kanyang vulcanizing solution. Yan. Tapos patuyuin natin yan bago itapal ang patch. Pantay na po yan para hindi po aangat ang ating German patch o rubber patch. Ganyan lang po. Kahit simpleng rubber patch lang yan. Yan, at least pantay na pantay siya. O napansin nyo po. O wala na siyang ganun kalaking butas o lubog man. Kasi pagka malaking butas yan, may lubog yan. Yan, tanggalin natin ang kanyang plastic. Yan. Tsaka ulit, lagyan natin ng ano yan, vulcanizing solution para lalong makapit at saka matibay. Ganyan po ang diskarte ng pag-vulcanize na matibay po. Ngayon, yung dito naman sa labas, atin yan puputulin. Yan, gagrinderin lang natin ganyan, no. Papantayin natin siya. Yan. Pag napantay na natin yan, okay na yan. Yan, no. Kita nyo po, wala na yung butas dyan na malaki. Ngayon, i-mounting na natin siya. Ikabit na natin sa wheel mugs. Tapos, pag nakabit na yan, hanginan na natin siya para ma-check natin doon na ang gawa natin ay matibay. I-testing natin sa tubig yan pagkatapos nating hanginan yan. 29 ang ihangin natin dito sa kanyang gulong para hindi masyado matagtag. Yan, i-final na natin yung paghangin para ayos na siya. Ganyan lang po ang aming proseso sa pag-vulcanize. Maraming matututo dito sa ganitong diskarte. Kaya nga pinapakita ko para makatulong man ako sa aking kapwang mga tireman. Para pag naka-encounter sila ng ganitong mga butas ay ganyan po ang gagawin. Sisiksikan, ganyan po o wala siyang kasingaw-singaw Ngayon, ang gagawin natin, ilublob pa natin yan sa tubig para goods talaga at saka matyak natin na ang gawa natin ay wala talagang singaw, pulidong pulido. Ganyan po. Ngayon, ayan, iniikot na natin siya para matyak natin na wala talagang butas. Okay na po siya. Maraming salamat po. Peace.